Ang buhay ay may paraan ng pagbibigay sa iyo ng mga sorpresa. At hindi palaging kaaya-aya ang mga ito. Hinaplos niya ang kanyang kamay sa blusang puting-puti. Inayos ang matulis na kwelyo bago ang uniforme. Ibinigay ito sa kanya noong nakaraang linggo matapos na tuluyang masira ang dati. Inalagaan ni Maya ang kanyang mga gamit. Alam niyang kailangan niyang maghintay ng 6 na buwan para sa susunod na kapalit. Sa kanyang buhay, bawat detalye ay mahalaga. Bawat piso ay binibilang. Maya, handa na ang tray! Sigaw ni Ma'am Hattie, ang shift supervisor, mula sa pasilyo. Dumarating na ang mga bisita, bilisan mo. Binuhat ni Maya ang mabigat na tray na puno ng mga kristal na kopita ng champagne. At nagtungo siya sa ingrandeng hagdanan. Ngayong gabi, ang restaurant ng Perlas Grand Hotel ay nagho-host ng isang pribadong handaan para sa mga milyonaryo. Isang ASEAN Investment Forum ang magtatapos sa isang marangyang salo-salo. Sunod-sunod na humihinto ang mga itim na SUV sa entrada. Sinusuri ng mga security guard na naka-Amerikana ang mga imbitasyon. Ang mga babaeng nakasuot ng mga gown mula sa sikat na designer ay tumatawa ng malakas at magarbo. Ang mga lalaking nakamamahaling suit ay nag-uusap tungkol sa mga kasunduang milyon-milyon ang halaga, habang kaswal na iwinawagayway ang kanilang mga tabako. Ang mundong ito ay kumikinang at nagniningning. Ngunit alam ni Maya na siya ay isang anino lamang dito, hindi nakikita at hindi kailangan. Alam ni Maya ang mundong ito mula lamang sa panig ng serbisyo. Naglakad siya ng tuwid ang likod, sinusubukang huwag mapansin. Mabigat ang tray at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya gaanong nakakain ngayong araw. Ibinigay niya ang kanyang huling pera para sa gamot ng kanyang ina. Hindi kaaya-aya ang sakit ng kanyang tiyan dahil sa gutom. Ngunit natutunan na niyang balewalain ito. Ang mahalaga ay hindi mahulog ang tray, hindi magkamali. Ang mga pagkakamali dito ay hindi pinapatawad. Sa malaking bulwagan, halos 100 bisita na ang nagtipon. Ang mga chandelier na kristal ay nagbibigay liwanag sa sahig na marmol. Sinasalamin nito ang mga anino ng mga taong eleganteng manamit. Mahinang tumutugtog ng klasikong musika ang orkestra. Parang Mozart. Pero hindi sigurado si Maya. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng tiwala sa sarili ng mahahalagang bisita. Pati na rin ang amoy ng lumang yaman at walang hanggang mga posibilidad. Sa gilid ng mga pader ay nakatayo ang mga mesa na may puting mantel at pinalamutian ng mga bouquet ng rosas. Sa bawat mesa, nakalagay ang mga kubyertos na pilak, kristal na baso at kandila sa mga eleganteng kandelabra. Lahat dito ay humihinga ng karangyaang hindi abot kaya ng mga ordinaryong taong tulad ni Maya. Gumagalaw siya sa gilid ng pader, nag-aalok ng champagne sa mga dumadaang bisita. Ang ilan ay kumukuha ng baso na may tango ng pasasalamat. Ang iba ay hindi man lang tumitingin sa kanyang direksyon. At ang ilan ay iwinawasiwas ang kamay na parang sa isang nakakainis na langaw. Sanay na si Maya sa ganitong pagtrato. Para sa mga taong ito, siya ay bahagi ng muebles. Wala nang iba pa. Miss, dito! Iwinagayway ng isang lalaking mga 50 anyos na may namumulang mukha ang kanyang kamay. Nakasuot siya ng mamahaling pinstripe suit at sa kanyang pulso, isang gintong relo ang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Lumapit si Maya at iniabot ang tray. Kinuha ng lalaki ang isang baso nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Bumalik siya sa kanyang kausap at nagpatuloy sa pagsasalita. Nagkumpas at tumawa ng malakas sa isang biro. Sinubukan ni Maya na lumayo, humakbang paatras. Ngunit sa sandaling iyon, malakas na tumama ang siko ng lalaki sa kanyang balikat. Ang tama ay malakas at hindi inaasahan. Naramdaman niyang tumagilid ang tray. Tila bumagal ang mundo. Sinubukan ni Maya na panatilihin ang kanyang balanse. Pinilit niyang patatagin ang kanyang mga braso, ngunit huli na ang lahat. Dumulas ang tray mula sa kanyang mga daliri. Ang mga kristal na baso na puno ng champagne ay lumipad pababa. Gumuhit ng isang arko sa hangin at nabasag sa sahig na marmol
na may nakabibinging lagabog. Lumipad ang mga bubog sa lahat ng direksyon. Tumalsik ang champagne na parang bukal. Direktang tumama sa bestida ng isang babaeng nakatayo, may 2 hakbang ang layo. Huminto ang oras. Sumigaw ang babae at napaatras. Itinaas ang kanyang mga kamay bilang pananggalang. Ang kanyang bestida, magara, kumikinang, sa kulay esmeralda. Halatang eksklusibo at pasadya. Ay basang-basa ng champagne mula sa leeg hanggang sa laylayan. Kumikinang ang mga bubog ng salamin sa mamahaling tela. Nagiiwan ng mga basang mantsa. Ang buong bulwagan ay natigilan. Biglang huminto ang mga usapan. Tumigil sa pagtugtog ang orkestra sa kalagitnaan ng isang nota. 100 pares ng mga mata ang nakatutok kay Maya. Ang katahimikan ay napakalalim na maririnig mo ang tunog ng mga patak na nahuhulog mula sa bestida patungo sa sahig na marmol. "Anong ginawa mo?" Tiningnan ng babae si Maya na may pangingilabot at galit. Nanginginig ang kanyang boses. Isang lalaki ang agad na lumapit sa kanya. Matangkad, malapad ang balikat, nakasuot ng isang perpektong dark gray suit na akmang-akma sa kanyang atletikong pangangatawan. Ang kanyang mukha ay matigas, matangos ang panga, at ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Ang maitim na buhok na may pilak sa gilid ay nakasuklay pa atras, si Santiago Reyes. Nakita na ni Maya ang kanyang mga larawan sa mga business magazine na iniiwan minsan ng mga bisita sa hotel. Isa siya sa pinakamalalaking investor sa lungsod. Isang taong pinakikinggan ang opinyon kahit sa Malacanang. Sabi nila, siya ay walang awa sa negosyo at hindi pinapalampas ang mga pagkakamali. Ngayon, kumbinsido si Maya na hindi nagsisinungaling ang mga tsismis. Hinawakan niya si Maya sa siko nang napakahigpit na halos hindi na ito makatayo. Bumaon ang kanyang mga daliri sa braso ni Maya, nagdulot ng matinding sakit. Hindi sinasadyang napasigaw si Maya, ngunit ang tunog ay naipit sa kanyang lalamunan. "Alam mo ba kung magkano ang bestidang ito?" Hamak na pulubi. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit bawat salita ay parang patalim. Mahina siyang nagsalita. Ngunit sa katahimikang iyon, narinig siya ng lahat. "Simula bukas, hindi ka na makakakuha ng trabaho kahit na tagatuhog lang ng barbecue sa buong syudad na ito. Naiintindihan mo ba? Personal kong sisiguraduhin iyan." Itinaas ni Maya ang kanyang mga mata. Mayroong halos 100 tao sa silid at lahat sila ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may awa. Ang iba ay may mapanuksong ngiti. Ang ilan ay may lantad na masamang hangarin. Ngunit walang namagitan, walang nagtanggol sa kanya. Kahit ang lalaking nakabangga sa kanya ay nakatayo sa gilid, nakatitig sa kanyang baso. Nagkukunwaring walang nangyari, wala siyang pakialam. Protektado siya ng kanyang yaman at posisyon. "Patawad po," bulong ni Maya. "Hindi ko po sinasadya, tinulak po ako." "Manahimik ka!" Umalingaw-ngaw ang boses ni Santiago, lalong humigpit ang hawak sa siko niya. "Magdadahilan ka pa talaga?" Ang kanyang asawa, si Amara Reyes, ay nakatayo sa malapit. Sinusuri ang nasirang bestida. Siya ay isang magandang babae na may edad na 35, may pinong mga katangian at mahabang itim na buhok. Ngayon, ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng pagkabigla at pagkasuklam. "Santiago, hayaan mo na siya," mahinang sabi ni Amara. "Hayaan mo na lang siyang linisin ito." Tumingin si Santiago sa kanyang asawa. Pagkatapos ay bumalik kay Maya. Itinulak niya si Maya ng napakalakas na halos matumba ito. "Umalis ka sa paningin ko," sabi niya sa nanggigigil na boses. Lumuhod si Maya at nagsimulang pulutin ang mga bubog sa tray. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi niya pinayagang tumulo ang kahit isang luha. Matagal na niyang natutunan na itago ang kanyang emosyon sa loob. Ang luha ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Pinulot niya ang matutulis na piraso. Naramdaman niyang nasugatan ng isa ang kanyang daliri. Isang patak ng dugo ang nahulog sa sahig. Ngunit nagpatuloy si Maya sa pagtatrabaho.
Binalewala ang sakit. Isang security guard ang lumapit sa kanya, tahimik na iniabot ang isang dustpan at walis. Tumango si Maya bilang pasasalamat at nagpatuloy sa pagkolekta ng mga bubog. Sumasakit ang kanyang mga tuhod sa matigas na sahig na marmol. Sumasakit ang kanyang likod dahil sa hindi komportableng posisyon. Ngunit maingat niyang ipinagpatuloy ang paglilinis ng mga resulta ng insidente. Unti-unting nagpatuloy ang mga usapan sa bulwagan. Nagsimulang tumugtog muli ang orkestra. Sa pagkakataong ito, isang bagay na masaya at magaan. Ang insidente ay nakalimutan sa loob ng 5 minuto. Para sa mga bisita, ito ay isang maliit na abala lamang. Isang panandali ang yugto ng isang marangyang gabi na hindi na nila maaalala bukas. Ngunit para kay Maya, ito ay isa na namang dagok, isa na namang kahihiyan, isa na namang paalala kung gaano siya kababa at kung gaano kalupit ang mundong ito sa mga nadadapa. 3 buwan na ang nakalipas. Nagtatrabaho siya bilang isang nurse sa ER ng Philippine General Hospital. Mahal niya ang kanyang trabaho. Tumutulong sa mga tao, nararamdamang kailangan siya. Mayroon siyang isang team na kanyang pinapahalagahan, respeto mula sa mga pasyente, at isang matatag na sahod. Malapit na siyang mag-enroll sa mga advanced courses. Nais niyang maging head nurse. Mayroon siyang mga plano, mga pag-asa para sa hinaharap. At pagkatapos ay dumating siya, si Dr. Lucio de Guzman, ang medical director ng ospital, at lahat ay gumuho sa isang iglap. Pinulot ni Maya ang huling bubog. Tumayo at lumabas ng bulwagan sa pamamagitan ng pinto para sa mga staff. Tahimik at malamig sa pasilyo. Sumandal siya sa pader. Ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Wala ito. Bulong niya sa sarili. Wala ito. Kaya mo to. Hindi niya maaaring mawalan ng trabahong ito, hindi niya kaya. Sa bahay, mayroon siyang inang may sakit at isang nakababatang kapatid na si Zenny, na 10 taong gulang pa lamang. Kailangan ni nanay ng mamahaling gamot, kailangan ni Zenny ng mga gamit sa eskwela, pagkain, damit. Si Maya lamang ang nag-iisang kayang sumuporta sa pamilya. Maya! Tawag ni Ma'am Hattie. Anong ginagawa mo dyan? Pumunta ka sa kusina para kumuha ng bagong tray. Dalian mo. Nag-unat si Maya at nagpunta sa kusina. Nagpatuloy ang trabaho. Ang gabi ay tila walang katapusan. Naglingkod si Maya ng mga inumin, nangolekta ng maruruming plato. Ngumiti kapag kailangang ngumiti at nanahimik kapag kailangang manahimik. Sinubukan niyang lumayo kay Santiago Reyes at sa kanyang asawa, ngunit ilang beses niyang nahuli ang kanilang mga tingin. Nakapagpalit na si Amara sa ladies lounge ng isang bagong bestidang silver blue na mabilis na dinala ng kanyang driver. Pinanood niya si Maya nang may pagtataka na parang may sinusubukang intindihin, at si Santiago ay tumingin sa kanya nang may malamig na paghamak. 10:00 ng gabi. Karamihan sa mga bisita ay lumipat sa maliit na lounge kung saan inihain ang dessert. Nakatayo si Maya sa tabi ng pader na may dalang tray. Naghihintay kung may hihingi pa ng champagne o tubig. Biglang may narinig na ingay sa katabing silid. Una ay mahina. Pagkatapos ay palakas ng palakas. May sumigaw. Iniwan ni Maya ang tray sa pinakamalapit na mesa at tumakbo patungo sa tunog. Sa malaking bulwagan, kung saan may ilan pang natitirang bisita, nakatayo si Amara Reyes. Hawak niya ang kanyang lalamunan gamit ang 2 kamay. Namula ang kanyang mukha, pagkatapos ay nagsimulang maging kulay asul. Naging pahinto-hinto at hirap ang kanyang paghinga na may sumisipol na tunog. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, isang hayop na takot sa kamatayan. Ang kanyang dibdib ay umuubo ng malakas. Ngunit walang hangin na pumapasok. Bronchospasm, agad na nakilala ni Maya ang mga sintomas. Nakita na niya ito ng 12-dosenang beses sa ER. Tumakbo si Santiago sa kanyang asawa. Hinawakan ito sa balikat. Ang kanyang mukha, na karaniwang napakatiwala sa sarili at makapangyarihan, ay nabalot ng pagkataranta. Amara, nasaan ang inhaler mo? Hindi ko mahanap. Niyugyug niya ito
na parang makakatulong iyon. Hindi siya makasagot. Humihingal lamang siya, sinusubukang huminga ng hangin. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom at bumukas ng sunod-sunod. Kinakamot ang sariling leeg sa pagtatangkang tulungan ang sarili na huminga. Nanghina ang kanyang mga binti. Napalibutan sila ng mga bisita sa isang masikip na bilog. May nagre-record gamit ang telepono. Sa ating mundo, kahit ang kamatayan ng iba ay nagiging content para sa social media. Ang ilan ay nagtinginan, hindi alam ang gagawin. Ang ilan ay simpleng nakatayo na may mga nanigas na mukha, natatakot na makialam at managot. Ang kawalang interes na nagbabalat kayo bilang disensya. Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ni Santiago, ngunit nanginginig ang kanyang boses sa pagkataranta. Sinubukan ni Amara na may sabihin, ngunit isang paos na bulong lamang ang kanyang nagawa. Inhaler, pitaka. Sumiksik si Maya sa gitna ng mga tao. Kumakabog ang kanyang puso. Ngunit ang kanyang mga kamay ay matatag. At ang kanyang isip ay malinaw. Nakita na niya ang daan-daang katulad na atake noong nagtatrabaho pa siya sa ospital. Ito ay bronchial asthma. At ang bawat minuto ay mahalaga. Ibigay mo sa akin ang pitaka niya. Ngayon! Sigaw niya ng malakas at may awtoridad. Lumingon si Santiago. Nakilala siya at natigilan sandali. Ngunit walang oras para mag-isip. Inabot ng isa sa mga bisita ang isang maliit na clutch. Kinuha ito ni Maya. Binuksan niya ito at ibinuhos ang laman sa pinakamalapit na mesa. Lipstick, pulbos, telepono, mga susi. Ngunit walang inhaler. Wala rito, bulong niya. Lalong nahihirapang huminga si Amara. Ang kanyang mukha ay nagsimulang maging asul. Bumagsak siya sa sahig. Halos hindi siya masalo ni Santiago. Tumayo si Maya at sumigaw sa abot ng kanyang makakaya. Na nilunod ang bulungan ng mga tao. Mayroon bang may dalang inhaler para sa hika? Kahit sino. Agad, ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay mula sa likuran ng silid. Isang babaeng nasa mga 40 taong gulang ang tumakbo na may nanginginig na mga kamay. Ako! Mayroon ako! Kinuha niya sa kanyang bag at inilabas ang isang inhaler. Kinuha ito ni Maya at lumuhod sa tabi ni Amara. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng may kumpiyansa at bilis. Tulad ng ginawa niya ng 12-dosenang beses sa ER. Inalog niya ang inhaler at idinikit ito sa mga labi ni Amara. Huminga ka ng malalim, sabi niya ng mahinahon at malinaw. Ngayon sabayan mo ko. Isa. Sinubukan ni Amara na huminga. Pinindot ni Maya ang balbula. Ulit. Dahan-dahan, pigilin mo ang iyong hininga. Ilang segundo ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Pagkatapos, bahagyang naging mas pantay ang paghinga ni Amara. Isa pa, isa pa. Nagsimulang bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Humina ang paghila ng kanyang hininga. Hindi binitawan ni Maya ang inhaler. Mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng babae. Makalipas ang 1 minuto, binuksan ni Amara ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Salamat, sabi niya sa isang paos na boses. Mayroong ganap na katahimikan sa bulwagan. Pinanood ng mga bisita ang nangyayari na parang isang eksena sa teatro. Walang nagsalita. May nagbaba ng kanilang telepono. Nahihiya sa pagre-record. May lumingon. Hindi kayang tingnan sa mata ang dalagang na isang oras kanina ay pampublikong pinahiya. Isang tahimik na pakiramdam ng pagkakasala ang lumutang sa hangin. Si Santiago Reyes ay nakaluhod sa tabi ng kanyang asawa. Basa ng pawis ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusot ang kanyang mamahaling suit. Tabingi ang kanyang kurbata. Tumingin siya kay Maya at sa kanyang mga mata. Mababasa ang halo-halong pagkabigla, ginhawa. At isa pang bagay na hindi pa niya mismo naiintindihan, kahihiyan. Isang huling pagkaunawa na halos mawala sa kanya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. At iniligtas siya ng mismong taong kanyang pinahiya. Sa wakas, nagsalita siya at ang kanyang boses ay paos
Basag. Patawarin mo ako. Dahan-dahang tumayo si Maya mula sa pagkakaluhod. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang palda. Tumingin siya sa kanya. Para saan po eksakto? Mahina siyang nagtanong. Ngunit narinig ng lahat sa silid ang kanyang mga salita. Naintindihan ni Santiago na lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya. Ang parehong mga bisita na sa harap nila ay pinahiya niya ang dalagang ito. 1 oras na ang nakalipas. Ang mga saksi ng kanyang kalupitan ay naging mga saksi na ngayon ng kanyang pagsisisi. Para sa lahat, sabi niya ng may hirap. At sa unang pagkakataon, walang autoridad sa kanyang boses. Para sa lahat ng sinabi ko, ito ay mali, hindi makatarungan. Tumango si Maya. Hindi siya ngumiti, hindi nagpakita ng pagpapatawad. Simpleng tumango lang siya ng may pagpipigil, na may dignidad, na hindi maiaalis sa kanya ng kahirapan o ng kahihiyan. Ibinalik niya ang inhaler sa babaeng nagdala nito. Tahimik na nagpasalamat. Parating na ang ambulansya. Sabi ng isa sa mga bisita, ibinabalik ang kanyang telepono sa bulsa. Tumingin si Maya kay Amara, na nakaupo sa isang silya, nakasandal sa kanyang asawa. Umupo ka lang ng tahimik. Huminga ka ng regular, sabi niya sa propesyonal na tono, na kinasanayan na niya sa loob ng maraming taon ng trabaho. Subukang huwag mataranta. Darating ang mga paramedic sa loob ng 10 minuto. Susuriin ka nila. At kung kinakailangan, dadalhin ka. Tumango si Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi ng sakit, kundi ng ginhawa at pasasalamat. Inabot niya ang kamay. Hinawakan ang kamay ni Maya. Salamat. Bulong niya. Iniligtas mo ang buhay ko. Tumango si Maya, lumingon, at naglakad patungo sa labasan ng bulwagan. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya sa katahimikan, na parang isang reyna. Ang ilang bisita ay tumingin ng may paggalang. Ang ilan ay may kahihiyan, dahil hindi sila namagitan. Dahil nanahimik sila nang pinahiya ang dalagang ito. May mahinang nagsabi ng, "Bravo." May nagsimulang pumalakpak. Ngunit hindi lumingon si Maya. Hindi niya kailangan ang kanilang mga palakpak. Ginawa lamang niya ang dapat niyang gawin, ang itinuro sa kanya. Ang kanyang bukasyon, lumabas siya sa pasilyo. Sumandal ang likod sa malamig na pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagsimulang humupa ang adrenaline. Nag-iwan ng kahungkagan at pagod. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Kumikirot ang kanyang mga sentido, ngunit nagawa niya. Nakaligtas siya ng isang buhay. Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng kahihiyan, ng sakit, ng takot na mawalan ng trabaho, at ang gabing iyon ay nagbago ng lahat. Bagaman hindi pa alam ni Maya kung paano eksakto. Kinabukasan, nagising si Maya sa tunog ng kanyang alarm clock at sa loob ng ilang segundo, hindi niya maintindihan kung nasaan siya. Umuugong ang kanyang ulo dahil sa kakulangan sa tulog. Kahapon, umuwi siya pagkalipas ng hating gabi ngunit hindi makatulog. Ang mga imahe ng gabi ay nasa harap ng kanyang mga mata. Ang mga basag na baso. Ang galit na mukha ni Santiago Reyes. Si Amara na nasasakal. Ang takot na mukha ng mga bisita. Lahat ito ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi siya pinatulog hanggang madaling araw. Pagkatapos ay bumalik ang alaala. Isang maliit na apartment na may 2 silid sa labas ng lungsod. Isang makitid na kama na may lumulubog na kutson. Sa manipis na pader, umiiyak ang anak ng kapitbahay. Isang normal na umaga ng isang normal na buhay. Nag-inat si Maya. Naramdaman ang sakit ng kanyang mga kalamnan mula sa shift kahapon. Bumangon siya, nagsuot ng gasgas na bata, at naglakad. Nang nakayapak patungo sa maliit na kusina, binuksan niya ang takure. Kinuha ang natirang tinapay at murang keso mula sa ref. Ang almusal ay kaunti, ngunit walang ibang pagpipilian. Habang kumukulo ang tubig, naghilamos siya ng malamig na tubig. 1 linggo nang walang mainit na tubig sa gripo. Nangako ang management na aayusin ito, ngunit walang nangyari. Nasanay na si Maya sa malamig na tubig, sa walang hanggang mga pangako, sa pagkakaroon ng kaunti.
Gumawa siya ng matapang na kape. Binuhusan ng kumukulong tubig ang instant oatmeal at pumasok sa kabilang silid. Nakahiga si nanay sa sopa, nababalutan ng isang mainit na kumot na binili ni Maya noong nakaraang buwan sa isang clearance sale. Ang kanyang mukha ay maputla, halos transparent. Ang kanyang paghinga ay mabigat at hindi regular. Lumulubha ang sakit. At alam ni Maya na kung walang kinakailangang paggamot, kung walang mamahaling gamot at mga pamamaraan, unti-unti nang nauubos ang oras. Ngunit, saan kukuha ng pera? Ang sahod ng isang waitress ay halos hindi sapat para sa mga bayarin, pagkain, at mga pinakakailangang tableta. Magandang umaga, Nay. Mahina niyang sabi. Umupo sa gilid ng sopa at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ang kamay ay payat, malamig. Magandang umaga, anak. Minulat ni nanay ang kanyang mga mata at ngumiti ng mahina. Dati, siya ay isang magandang babae, puno ng lakas at sigla. Ngayon, alaala na lang ang natitira sa babaeng iyon. Kumusta ang trabaho kahapon? Ayaw sabihin ni Maya ang nangyari. Sapat na ang pag-aalala ni nanay para sa kanya. Sinisisi niya ang sarili na kailangang magtrabaho ng kanyang anak sa 2 trabaho para pakainin ang pamilya. Hindi na niya kailangang malaman ang tungkol sa kahihiyan. Ayos lang, isang normal na handaan lang. Nagsinungaling siya. Sinusubukang gawing walang bahala ang kanyang boses. Maraming bisita, maganda ang dekorasyon, walang espesyal. Tinitigan siya ni nanay. Ang puso ng isang ina ay laging nakakaramdam ng kasinungalingan. Maya, may tinatago ka ba? Nakikita ko sa iyong mga mata. Pagod lang po ako. Nay, hinaplos ni Maya ang kanyang kamay. Mahaba ang shift. Ngayon, iinumin na po natin ang gamot ninyo. Kain po kayo, inumin nyo, at magpahinga. Sa katabing kama, gumalaw si Zenny na nakapadyama na may teddy bear. Magulo ang buhok at may antok na mukha. Ang bata ay payat, may malalaking kayumangging mata at tirintas na ginagawa ni Maya para sa kanya tuwing umaga bago pumasok sa eskwela. 10 taong gulang, ngunit mukha siyang 8. Nakakaapekto ang kakulangan sa nutrisyon, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay, matalino, mausisa. Pangarap niyang maging isang doktor. Madalas niyang sabihin, paglaki ko, gagalingin ko ang mga tao. Tulad mo, Ate Maya. Ate Maya, nandito ka na. Sumugod siya sa kanyang ate at niyakap ito. Akala ko umalis ka na papuntang trabaho. Maaga pa, Zenny, hinalikan ni Maya ang kanyang buhok. Sinamyo ang amoy ng baby shampoo. Ang mga yakap na ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas para mabuhay. Sige na, mag-almusal ka na. Naghanda ako ng oatmeal. At huwag mong kalimutang magsipilyo bago pumasok. Tumakbo si Zenny sa kusina. Humuhuni ng isang kanta. Sinuri ni Maya ang mga gamot ng kanyang ina. Inihain ang oatmeal, tinulungang uminom ng mga tableta. At binigyan siya ng tsaa na may pulot. Pagkatapos, inihanda niya ang kanyang maliit na kapatid para sa eskwela. Sinuri ang kanyang backpack, binigyan siya ng baon na pera napakaliit. Ngunit hindi niya kayang magbigay ng higit pa. Ihinatid niya ito sa sakayan. Hinintay ang bus. At saka lamang siya nagtungo sa trabaho. Habang naglalakad papunta sa trabaho, inisip niya ang nangyari kagabi. Tungkol kay Santiago Reyes at sa kanyang kalupitan. Tungkol sa kanyang asawang si Amara na halos mamatay. Tungkol sa kung gaano kadaling mawala ng isang tao sa loob ng ilang minuto. At na ang kanyang kaalaman sa medisina ay hindi nawala. Kahit na hindi na siya nagtatrabaho sa ospital. Naaalala ng mga kamay, naaalala ng ulo, hindi nakakalimot ang puso. Maaaring alisin nila ang iyong trabaho, ngunit hindi nila maaaring alisin ang iyong bukasyon. Nang pumasok siya sa locker room ng hotel, sinalubong siya ni Ma'am Hattie na may kakaibang tingin. Isang halo ng sorpresa at isang tiyak na paggalang. Maya, pinapatawag ka ng direktor. Sabi niya, hindi sa kanyang karaniwang utos na tono, kundi mas malumanay. Umakyat ka sa 3 palapag. Ngayon din, nanlamig ang puso ni Maya. Tatanggalin na siya.
Tinupad ba ni Santiago Reyes ang kanyang pangako na sirain ng tuluyan ang kanyang buhay? Anong sasabihin niya kay nanay? Paano niya papakainin ang pamilya? Umakyat siya sa ikatlong palapag, sinusubukang huminga ng regular. Itinataboy ang takot. Kumatok siya sa pinto ng opisina ng direktor at narinig ang pasok. Si Director Langston ay nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy. Sa harap niya ay isang folder na may mga dokumento. Siya ay isang lalaking nasa mga 60 taong gulang, laging seryoso at matipid sa salita. Nakasuot ng salamin at isang striktong suit. Sa panahon ng kanyang pagtatrabaho sa restaurant, ilang beses lang siyang nakita ni Maya. Karaniwan, nakikipag-ugnayan lamang siya sa mga senior staff. "Maupo ka, Miss Vance." Itinuro niya ang upuan sa harap ng mesa. Umupo si Maya. Naghahanda para sa pinakamasama. May insidenteng nangyari kagabi. Nagsimula ang direktor, tinatanggal ang kanyang salamin. Napaalam sa akin ng detalyado. "Naiintindihan ko po," mahinang sabi ni Maya. Ibinababa ang kanyang mga mata. "Handa po akong mag-resign ng kusa. Hiling ko lang po na bigyan ninyo ako ng oras para makahanap ng bagong trabaho. Kailangan ko po." "Mag-resign?" Itinaas ng direktor ang kanyang mga kilay at tiningnan siya ng may tunay na pagkagulat. "Saan mo nakuha ang ideyang iyan? Pinatawag kita para magpasalamat. Iniligtas mo ang buhay ng isang bisita. Iyon ay isang pambihirang gawa, isang karangalan para sa ating lahat." Tahimik na nakaupo si Maya, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Mali ba ang kanyang narinig? Higit pa rito, nagpatuloy si Langston. Isinuot muli ang kanyang salamin at binuksan ang folder. Si Santiago Reyes ay personal na tumawag sa akin kaninang umaga. Maaga, 7:00. Gusto niyang makipagkita sa iyo. Hiniling niya sa akin na ibigay sa iyo ang address ng kanyang opisina at ang oras. Ngayong 2:00 ng hapon. Sabi niya, napakahalaga nito. Inabot niya ang isang business card. Kinuha ito ni Maya. Sinusuri ang eleganteng tipograpiya at gintong disenyo. Santiago Reyes, CEO, Reyes Investment Group. "Hindi ko po maintindihan," mahina niyang sabi. Pinapaikot ang card sa kanyang mga kamay. "Bakit po niya ako gustong makita?" Hindi niya sinabi. "Hindi ko alam ang mga detalye." Naghibit balikat ang direktora. "Pero mahuhulaan ko, si Reyes ay isang maimpluwensyang tao. Matigas sa negosyo, pero sabi nila'y makatarungan. Kung gusto niyang magpasalamat sa iyo, tanggapin mo. Karapat dapat ka roon. At huwag kang matakot. Makipagkita ka lang sa kanya at makinig." Umalis si Maya sa opisina na may lubos na pagkalito. Buong araw hanggang sa pagpupulong, sinubukan niyang intindihin kung ano ang aasahan. Siguro, gusto lang niyang bigyan siya ng pera bilang pasasalamat. O talagang humingi ulit ng tawad para maibsan ang kanyang konsensya. O baka ito ay isang patibong at gusto niyang tiyakin na hindi siya magrereklamo sa isang lugar tungkol sa kanyang pag-uugali. 1:30, nagpaalam siya sa trabaho. Nagpalit siya ng isang simpleng itim na bestida na binili isang taon nang nakalipas noong nagtatrabaho pa siya sa ospital. Tumingin siya sa salamin. Maputla, takot. Hindi mukhang isang taong makikipagkita sa isang milyonaryo. Ngunit walang pagpipilian. Pumunta siya sa address na nakasaad sakay ng bus. Walang pera, para sa taxi. Ang opisina ni Santiago Reyes ay nasa BGC, sa isang modernong gusaling salamin na nangingibabaw sa mga lumang istruktura. Parang simbolo ng isang bagong panahon. Pumasok si Maya. Nakita ang mga sahig na marmol, mga leather na sofa sa lobby, mga security guard. Lahat dito ay sumisigaw ng pera at kapangyarihan. Sumakay siya ng elevator papunta sa ika-20 palapag kung saan sinalubong siya ng isang sekretarya. Isang eleganteng babae na nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng mamahaling suit at perpektong makeup. Maya Vance? Tiniyak niya na may propesyonal na ngiti. "Sige, pumasok ka na." Hinihintay ka nila, ang opisina, sa dulo ng pasilyo.
Naglakad si Maya sa mahabang pasilyo. Nararamdaman ang pagpapawis ng kanyang mga palad. Kumatok siya sa pinto. Pasok. Narinig niya ang pamilyar na boses. Ang opisina ay malaki. May mamahaling kasangkapan. Mahigpit na pinili ng may panlasa. Sa mga dingding ay nakasabit ang mga painting. Hindi mga reproduksyon, kundi mga tunay na canvas. Si Santiago ay nakaupo sa likod ng mesa na naka-light shirt. Walang jacket. Nakatupi ang mga manggas. Nang pumasok si Maya, tumayo siya at lumabas mula sa likod ng mesa. Ngayon, iba ang itsura niya kaysa kahapon. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng malamig na pagmamataas. "Salamat sa pagpunta mo," sabi niya. At ang kanyang boses ay ganap na naiiba. Mahinahon, walang galit, halos malambing. "Maupo ka. Kape? Tsaa?" "Wag na po. Salamat." Umupo si Maya sa armchair. Sa tapat niya, hawak ang kanyang pitaka sa kanyang kandungan. Nararamdaman niyang hindi siya bagay doon. Ang mundong ito ng mamahaling mga suit, mga opisina na may tanawin ng syudad at kapangyarihan ay dayuhan at pagalit sa kanya. Umupo si Santiago sa tapat. Hindi sa likod ng mesa, kundi sa armchair sa tabi niya, na para bang gusto niyang alisin ang harang. Gawing mas personal ang pag-uusap. "Inimbitahan kita dahil gusto kong humingi muli ng paumanhin," nagsimula siya. Tinitingnan siya ng direkta sa mga mata. "Ang sinabi ko kahapon ay hindi katanggap-tanggap malupit, hindi makatarungan. Nagkamali ako at lubos kong kinikilala iyon. Walang dahilan. Humiling na po kayo ng tawad kahapon." Mahinang sagot ni Maya. Sa harap ng lahat, sapat na po iyon. Hindi sapat." Matatag niyang pagtutol. "Pinahiya kita sa publiko sa harap ng 12-dosenang tao. Ininsulto kita. Pinagbantaan kita. At gusto kong itama ito, hindi lang sa salita. Ako ay isang taong kumikilos." Nanigas si Maya. Kung tungkol po ito sa pera, hindi na po kailangan, mabilis niyang sabi. "Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Isa po akong nurse o dati po akong nurse. Tungkulin ko pong tumulong sa mga tao. Hindi po ako umaasa ng gantimpala." Naging alerto si Santiago. May nahuli sa kanyang mga salita. "Dati? Anong ibig mong sabihin?" Natahimik si Maya. Ayaw niyang sabihin sa isang estranghero ang kanyang kwento. Ayaw niyang alalahanin ang sakit at kahihiyan. Ngunit may isang bagay sa kanyang tingin, tapat, matulungin, na nag-udyok sa kanyang magsalita. 3 buwan na ang nakalipas. Nagtatrabaho ako sa ER sa PGH. Nagsimula siya ng dahan-dahan. Pinipili ang kanyang mga salita. "Mahal ko ang trabaho ko. Mahusay akong espesyalista. Nagpapasalamat ang mga pasyente. Pinupuri ako ng mga doktor. Pangarap kong umunlad sa propesyon. Pero pagkatapos, tinanggal ako." "Sa anong dahilan?" tanong ni Santiago. Sumandal pa sulong. Pinag-cruise ni Maya ang kanyang mga kamay. Kahit ngayon, 3 buwan na ang lumipas. Masakit pa ring pag-usapan ito. Ang medical director, si Dr. Lucio de Guzman, ay nagsimulang gipitin ako. Huminto siya. Nag-iipon ng lakas ng loob. Gusto niya akong makasama. Hindi bilang isang kasamahan, sa ibang paraan. Inaanyayahan niya ako sa kanyang opisina sa iba't ibang dahilan. Nagbibigay ng mga papuri. Hinihipo ako. Tumanggi ako. Sinabi kong hindi ito katanggap-tanggap. At pagkatapos noon, ginawa niya ang lahat para sirain ang aking karera. Tahimik na nakinig si Santiago. Hindi sumasabad. At nakita ni Maya na nagngangalit ang kanyang pangasagalit. Nag-organisa siya ng isang hindi naka-schedule na inspeksyon. Nagpatuloy si Maya at ang mga salita ay dumadaloy na ngayon ng kusa. Nagtanim siya ng mga peking paglabag sa mga dokumento. Sumulat siya ng isang performance review na nag-aakusa sa akin ng malubhang pagkakamali na hindi ko naman ginawa. Tinanggal niya ako dahil sa gross misconduct. Isang bagay na halos hindi ginagawa sa mga nurse. At pagkatapos, nanginginig ang kanyang boses.
Pagkatapos, tinawagan niya ang lahat ng medical director ng ibang mga ospital sa lungsod at nagsabi ng mga kasinungalingan tungkol sa akin na ako ay walang kakayahan, na inilalagay ko sa panganib ang mga pasyente, na mayroon akong problema sa alak. Lahat iyon ay kasinungalingan, pero sino ang maniniwala? Ang salita ng isang medical director laban sa salita ng isang tinanggal na nurse. Nang matapos siya, isang katahimikan ang bumalot sa opisina. Tumayo si Santiago at lumakad papunta sa bintana, tinitingnan ang lungsod. Tensyonado ang kanyang likod. Nakakuyom ang mga kamao. Ang taong iyon, dahan-dahan niyang sinabi nang hindi lumingon. Sinira ang iyong karera dahil sa paghihiganti, dahil lang sa tinanggihan mo siya. Opo, mahinang sagot ni Maya. At walang namagitan, walang tumulong, hindi mga kasamahan, hindi mga abogado. Kanino ako magrereklamo? Mapait nang umiti si Maya. Mayroon siyang mga koneksyon, pera, impluwensya sa mga medikal na bilog, at ako ay walang-wala. Isang simpleng nurse na walang koneksyon at walang pera para sa mga abogado. Lumingon si Santiago sa kanya at nakita ni Maya ang galit sa kanyang mga mata. Hindi sa kanya, kundi sa sitwasyon kay De Guzman. Sa sistema na nagpapahintulot sa mga taong tulad niya na sirain ang kapalaran ng ibang tao ng walang parusa. At ngayon, paano ka nabubuhay? Ibinaba ni Maya ang kanyang mga mata. Maliit lang ang industriyang iyon. Lahat ay magkakakilala. Walang gustong makitungo sa isang nurse. Na sinasabihan ng medical director ng ganoong mga bagay. Nagpadala ako ng mga resume sa 20 lugar. Lahat ay tinanggihan. Hindi man lang nila ako tinatanggap bilang janitor. Kaya nagtrabaho ako bilang waitress. Yun lang ang mayroon ako. Itinaas niya ang kanyang tingin. At kailangan kong pakainin ang aking pamilya, ang aking ina, at ang aking maliit na kapatid. May sakit si nanay, kailangan niya ng mamahaling gamot na halos hindi ko kayang bilhin. 10 taong gulang ang kapatid ko. Nag-aaral siya. Ako lang ang nagpapakain sa kanila. Bumalik si Santiago sa armchair at umupo. Dapat kang bumalik sa medisina. Matatag niyang sinabi. Mayroon kang talento, kasanayan, bukasyon. Kahapon, iniligtas mo ang buhay ng aking asawa habang ang lahat, kasama na ako, ay nakatayo lang doon. Hindi alam ang gagawin. Hindi ka dapat naghain ng mga tray. Mali iyon. Madaling sabihin, umiling si Maya. Pero paano? Walang tatanggap sa akin. Sinisigurado iyon ni De Guzman. Sumandal si Santiago, naging matigas at determinado ang kanyang tingin. Tutulungan kita. Hindi dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa katarungan. Ang ginawa sa iyo ay hindi katanggap-tanggap, kriminal. At itong si De Guzman ay dapat managot sa kanyang mga ginawa. Ayon sa batas. Paano po kayo makakatulong? Naghihinalang tanong ni Maya. Hindi po ninyo siya kilala. Mayroon akong kaibigan. Kinuha ni Santiago ang kanyang telepono. Si Detective Basa, hepe ng Major Crimes and Corruption Task Force sa NBI. Dalubhasa siya sa mga white-collar crimes, korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan. Kung totoo ang sinabi mo, at naniniwala ako sa iyo, kung gayon, si De Guzman ay maaaring kasuhan ng kriminal para sa pang-aabuso sa kapangyarihan, paninirang puri. Marahil kahit na sexual coercion. Natigilan si Maya. Nakakatakot marinig ang mga salitang iyon ng malakas. Hindi po ako naghahanap ng paghihiganti, bulong niya. Gusto ko lang pong bumalik sa trabaho. Gusto kong magpagaling ng mga tao. Tumulong. Iyon lang po ang pangarap ko. Hindi ito paghihiganti, matatag na sabi ni Santiago. Ito ay katarungan. Malaking pagkakaiba. Kung ginawa ito ni De Guzman sa iyo, ginawa niya ito sa iba. At patuloy niyang gagawin ito hanggang sa mapigilan siya. Ilan pang nurse ang kanyang sisirain. Ilan pang buhay ang kanyang wawasakin. Mapipigilan mo ito. Nagdial siya ng isang numero at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. Nakaupo si Maya. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Basa. Si Santiago to.
Kailangan ko ng tulong mo. Oo, agaran. May kasama akong isang dalaga dito na biktima ng opisyal na maling pag-uugali. Maaari ka bang makipagkita sa amin ngayon? Oo, sa opisina ko. Sa loob ng kalahating oras. Mahusay. Salamat. Tinapos niya ang tawag at tumingin kay Maya. Darating si Basa sa loob ng kalahating oras. Sasabihin mo sa kanya ang lahat ng detalyado. Susuriin niya ang sitwasyon at sasabihin kung ano ang maaaring gawin ayon sa batas. Natatakot po ako. Pag-amin ni Maya. Nanginginig ang kanyang boses. Si De Guzman ay isang maimpluwensyang tao sa lungsod. Kung walang mangyari, lalo niyang gagawing mas masahol ang buhay ko. Sisirain niya ako ng tuluyan. Magre-resulta lamang ito sa walang kaso kung wala kang gagawin. Mahinahon na sabi ni Santiago. Pero kung natatakot ka, naiintindihan ko. Ang desisyon ay nasa iyo. Walang pipilit sa iyo. Dapat ito ang iyong pagpili. Tahimik na nakaupo si Maya. Pinag-iisipan ang kanyang mga salita. Talagang natatakot siya. Natatakot na lalong lumala ang lahat. Natatakot sa paghihiganti ni De Guzman. Natatakot na palabasin siyang isang sinungaling at hysterical. Ngunit sa kabilang banda, maaari pa bang lumala kaysa ngayon? Nagtatrabaho siya sa isang trabahong hindi niya mahal para sa kakarampot na sahod. Hindi niya kayang bayaran ang normal na paggamot para sa kanyang ina. Hindi niya maibigay sa kanyang kapatid ang lahat ng kailangan nito. At si De Guzman ay nakaupo pa rin sa kanyang upuan bilang medical director. Nangaabuso pa rin ng ibang kababaihan, nananatiling walang parusa. At pagkatapos, ay naalala niya si Zenny, ang kanyang maliit na kapatid na nangangarap maging doktor. Anong sabi niya? Gusto kong magpagaling ng mga tao, Ate Maya. Anong halimbawa ang ibinibigay niya sa kanya? Na kailangan mong manahimik at magtiis? Na ang malakas ay laging nananalo at ang mahina ay maaari lamang yumuko? Hindi niya iyon magagawa. Gagawin ko po. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Sasabihin ko po ang lahat. Tumango si Santiago nang may paggalang. Mabuti. Kung gayon, simulan na natin ang paghahanda. Kalahating oras ang lumipas. Pumasok si Detective Basa sa opisina. Isang matipunong lalaki na nasa mga 45 taong gulang. May maikling gupit at isang mapagmasid na tingin. Nakasuot siya ng isang madilim na suit. Kumikilos ng may tiwala sa sarili. Sa kanyang anyo, mababasa ang mga taon ng serbisyo at pagpapatupad ng batas. Nakipagkamay siya kay Santiago. Pagkatapos ay lumingon kay Maya at iniabot ang kanyang kamay. Detective Basa, NBI, pagpapakilala niya na may bahagyang ngiti. Sinabi sa akin ni Santiago ang pangkalahatang sitwasyon sa telepono. Ngunit kailangan kong marinig ang lahat mula sa iyo mismo. Bawat detalye na maaari mong sabihin. Tumango si Maya. Dinalhan siya ni Santiago ng isang basong tubig at nagpasalamat siya. Uminom ng ilang lagok, nag-iipon ng kanyang mga iniisip. Saan po ako magsisimula? Tanong niya nang hindi sigurado. Mula sa simula, sabi ni Basa, inilalabas ang isang notebook at panulat. Kailan ka nagsimulang magtrabaho sa ospital? Kailan nagsimula ang problema? Paano umunlad ang mga pangyayari? Huwag kang magmadali. Magsalita ka ng detalyado. Sinimulan ni Maya ang kanyang kwento muli sa pagkakataong ito na may mas maraming detalye. Naaalala ang mga petsa, pangalan, tiyak na salita at sitwasyon. Kung paano siya unang tinawag ni De Guzman sa opisina. Sa ilalim ng pagkukunwaring pag-uusapan ang mga schedule. Kung paano siya nagsimulang pigilan pagkatapos ng mga shift, nag-aalok na ihatid siya. Kung paano siya nagbigay ng mga alanganing papuri. Kung paano niya minsan hinawakan ang kanyang balikat pagkatapos ay ang kanyang baywang. Kung paano niya siya magalang na tinatanggihan sa tuwing sinusubukang panatilihin ang distansya. At pagkatapos ay direkta siyang nag-alok, sabi niya. Matutulungan niya siya sa kanyang karera, sa isang promosyon, sa sahod, na siya ay isang dalaga na may mga prospect at na siya ay maaaring maging kanyang tagapagtanggol.
Tumanggi si Maya ng malinaw at matalas. Sinabi niyang hindi ito katanggap-tanggap, na itinuturing niya siyang boss lamang. Hiniling na iwanan siya at kinabukasan, nagsimula na. Isang biglaang inspeksyon, isang komisyon mula sa Department of Health. Si De Guzman mismo ang nag-organisa nito. Kalaunan ay nalaman ni Maya mula sa isang kasamahan. Natagpuan ang mga paglabag sa mga dokumento. Di umano'y maling pagpuno ng mga chart ng pasyente. Di umano'y nawawalang mga pirma, mga paglabag sa mga pamantayan sa kalinisan. Lahat ito ay gawa-gawa lamang. Mga lumang dokumento na isiningit, mga record na binago. Nag-note si Basa, paminsan-minsan ay nagtatanong ng mga paglilinaw. Mga eksaktong petsa, mga saksi, mga dokumento. Itinatago mo ba ang mga kopya ng mga dokumento ng pagtanggal? Ang performance review ni De Guzman? Tanong niya. Opo, lahat ay nakatabi, tumango si Maya. Maaari ko pong dalhin. Mahusay. At mga saksi? Mayroon bang sino man sa mga kasamahan na nakakita kung paano kanya ginipit? Mayroon bang sino man na nakarinig ng mga usapan? Napaisip si Maya. Ang kasamahan kong si Shanice. Pumasok siya sa opisina nang hawak niya ang aking kamay. Nakita niya, isa pang nurse, si Imara King, ang nagsabi sa akin na ginipit din siya ni De Guzman. Tinanggal siya 6 na buwan na ang nakalipas dahil din sa misconduct. Makukumpirma niya. Isinulat ni Basa ang mga pangalan. Maganda ito. Kailangan natin ng mga testimonya mula sa ibang kababaihan. Kung ginawa niya ito ng sistematiko, mapapalakas nito ang kaso. Tumingin siya. Makinig ka. Kung talagang ginawa ni De Guzman ang inilarawan mo, ito ay sakop ng ilang mga felony. Pang-aabuso sa kapangyarihan, paninirang puri, sexual coercion, marahil kahit na pangingigil. Nakinig si Maya at ang mga legal na formulasyong ito ay nagpakabasa kanya. Lahat ito ay tila seryoso, nakakatakot, totoo. Ngunit para magsimula ng mga kriminal na paglilitis, kailangan natin ng ebidensya, patuloy ni Basa. Hindi sapat ang testimonya ng isang tao. Kailangan natin ng ibang mga saksi o mga recording ng mga pag-uusap o mga kumpirmasyon mula sa dokumento. Kung hindi, ang kaso ay babagsak sa korte. Paano natin makukuha ang mga iyon? Tanong ni Maya. Nararamdaman ang pagkawala ng pag-asa. Ang mga dokumento ay sinira o pineke. Ang mga kasamahan ay natatakot magsalita. Alam ng lahat na si De Guzman ay mapaghiganti. Nagkatinginan si Basa at si Santiago. Isang tahimik na pagkakaintindihan ang namagitan sa kanila. May isang paraan, dahan-dahang sabi ni Basa. Ngunit nangangailangan ito ng katapangan sa iyong panig at ang kakayahang kumilos at kahandaang sumugal. Anong paraan? Nanigas si Maya. Maghahain ka ng formal na reklamo tungkol sa panggigipit mula kay De Guzman. Paliwanag ni Basa. Sumandal pa sulong. Isang opisyal na ulat sa pulisya. Ito ay magbibigay sa atin ng legal na batayan para magsagawa ng mga operative, mga aktibidad sa investigasyon. Bibigyan ka namin ng isang espesyal na recording device, isang miniature wire na sertipikado para gamitin sa mga operasyon. At ikaw, tatawagan mo si De Guzman. Namutla si Maya. Tatawagan siya. Para saan? Sasabihin mong pagod ka na sa pakikipaglaban, na hindi ka makahanap ng trabaho, na kailangan mo ng pera para sa paggamot ng iyong ina, na handa kang tanggapin ang kanyang mga kondisyon. Pantay na nagsalita si Basa. Walang emosyon. Parang isang doktor na nagpapaliwanag ng isang komplikadong operasyon. Kapalit lamang nito, hihilingin mo ang tulong na makabalik sa medisina. Sasabihin mong tinatanggap mo ang kanyang alok kung ibabalik niya ang iyong reputasyon. Pero ito ay isang patibong bulong ni Maya. Ito ay isang legal na sting operation. Pagtatama ni Basa. Ito ay entrapment. Kung itinutulak natin siya sa isang krimen na hindi niya gagawin, ngunit nagawa na niya ang krimen ng paulit-ulit,
Idinodokumento lamang natin ang kanyang mga aksyon. Halos tiyak na gusto niyang makipagkita. Magtatakda siya ng lugar at oras. At sa pagpupulong na iyon, ilalantad niya ang kanyang sarili. Ang mga taong tulad niya ay mayabang. Magsasalita siya ng hayagan. Dahil iisipin niyang nanalo siya. Na sumuko ka na. Ito ay fishing with live bait. At kung maghinala siya ng isang bagay, malapit lang kami, tiniyak ni Basa. Hindi ka mag-iisa kahit isang segundo. Ang aming koponan ay magsasagawa ng surveillance. Magkakaroon kami ng visual contact, audio control. Sa sandaling makakuha kami ng sapat na ebidensya sa recording. Kikilos kami at huhulihin siya sa akto. Delikado ba ito? Mahinang tanong ni Maya. Hinahawakan ang braso ng upuan. Laging may panganib. Tapat na sagot ni Basa. Ngunit minimal. Ang pagpupulong ay sa isang pampublikong lugar. Sa ilalim ng aming kontrol. Wala siyang oras para gumawa ng kahit ano. Ngunit ang desisyon ay dapat na sa iyo. Hindi ka namin maaaring pilitin. Ito ay iyong karapatan. Tahimik na nakaupo si Maya. Malakas ang kabog ng kanyang puso. Nag-uumapaw ang mga iniisip sa kanyang ulo. Ito ay isang pagkakataon. Marahil ang nag-iisa. Ngunit nakakatakot makipagkita sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Magpanggap na sumuko na siya. Gumanap sa papel ng isang sirang babae. Tumingin siya kay Santiago. Tahimik siyang nakaupo. Hindi nakikialam. Ngunit sinasabi ng kanyang tingin. Susuportahan ko anumang desisyon ang gawin mo. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Naalala niya si nanay sa sopa, maputla at may sakit. Naalala niya si Zenny sa kanyang inosenteng pangarap na maging doktor. Naalala niya ang sarili 3 buwan na ang nakalipas. May tiwala, masaya, mahal ang kanyang trabaho. At naalala niya si Imara King, na tinanggal din ni De Guzman at si Shanice, na natatakot magsalita. At lahat ng mga babaeng masasaktan pa niya kung hindi siya mapipigilan. Minulat niya ang kanyang mga mata. Gagawin ko po, matatag niyang sabi. Sabihin niyo po kung ano ang kailangan kong gawin. Tumango si Basa ng may paggalang. Mabuti. Kung gayon, simulan na natin ang paghahanda. Pinuksan niya ang notebook sa isang bagong pahina. Una, susulat ka ng isang detalyadong pahayag na nagsasaad ng lahat ng mga katotohanan. Tutulungan kitang bumuo nito ng tama. Pangalawa, magsasagawa tayo ng isang briefing. Tuturuan ka namin kung paano kumilos, ano ang sasabihin, paano tutugon sa kanyang mga salita. Pangatlo, susuriin natin ang mga teknikal na kagamitan. Ang recording ay dapat na malinaw. Walang interference. Kailan po ito? Tanong ni Maya. Gagawin natin ang pahayag ngayon. Ang briefing bukas. Ang tawag kay De Guzman sa makalawa. Kapag handa na ang lahat. Hindi natin kailangang magmadali. Lahat ay dapat na pag-isipan. Hanggang sa huling detalye. Ginugol nila ang sumunod na 2 oras sa pagbuo ng reklamo. Naalala ni Maya ang bawat detalye. Bawat pag-uusap kay De Guzman. Bawat yugto ng panggigipit. Nag-note si Basa. Bumuo ng legal na karampatang mga tanong. Si Santiago ay nakaupo sa malapit, sumusuporta sa katahimikan. Nang handa na ang reklamo, pinirmahan ito ni Maya na may nanginginig na kamay. Ang kanyang pirma sa isang opisyal na dokumento ay nagdulot sa lahat ng nangyayari na hindi na mababawi. Wala nang atrasan. Ngayon, mayroon na tayong batayan para sa mga operative activities. Sabi ni Basa, inilalagay ang dokumento sa isang folder. Bukas, 10:00 ng umaga, pumunta ka sa address na ito. Isinulat niya ang address sa isang card. Ito ang aming presinto. Magsasagawa tayo ng detalyadong briefing. Bibigyan ka namin ng kagamitan. Mag-iensayo tayo ng lahat ng posibleng mga sitwasyon sa pag-uusap. Kinuha ni Maya ang card. Tumango siya. Ano po ang sasabihin ko sa trabaho? Walang espesyal. Sagot ni Basa. Kumilos ka, tulad ng dati. Walang salita. Sa sino man tungkol sa ating mga plano, kahit na sa mga malapit sa iyo. Kung mas kaunti ang nakakaalam, mas mabuti.
Hindi dapat tumagas ang impormasyon kay De Guzman. Tinapos nila ang pagpupulong. Unang umalis si Basa. Nangangakong ihanda ang lahat ng kinakailangan. Naiwan si Maya kasama si Santiago. Salamat po, mahina niyang sabi. Sa paniniwala, sa pagtulong. Huwag mo kong pasalamatan. Umiling si Santiago. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo sa pagliligtas kay Amara at sa pagtuturo sa akin ng isang mahalagang aral. Alin po? Nagulat si Maya. Na hindi mo maaaring husgahan ang mga tao batay sa kanilang posisyon. Sagot niya. Kahapon, tiningnan kita at isang waitress lang ang nakita ko. Nakita ko ang uniforme, hindi ang tao. Hindi ko naisip na mayroon kang sariling kwento. Mga paghihirap, mga pangarap. Pinahiya lang kita at nagpatuloy. Huminto siya. Alam mo, buong buhay ko, nagtayo ako ng mga negosyo. Nasanay akong maging matigas, mapaghanap. Nasanay akong kinatatakutan ako ng mga tao. Akala ko, ganoon dapat, na ang lakas ay kapag kinatatakutan ka. At kahapon, naintindihan ko na ang tunay na lakas ay kapag tinutulungan mo ang pinakamahina. Kapag kinikilala mo ang iyong mga pagkakamali. Kapag hindi ka natatakot na ipakita ang kahinaan. Nakinig sa kanya si Maya at gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang taong ito, napaka-impluwensya at makapangyarihan, ay may kakayahang magbago. Ihahatid kita palabas, sabi ni Santiago. Tumayo. At mayroon din akong isang alok. Gusto ni Amara na makipagkita sa iyo, personal na magpasalamat. Siguro bukas ng gabi, maghapunan ka sa aming bahay. Hindi ko po alam. Nalito si Maya. Ayokong makaabala. Hindi ka nakakaabala, ngumiti si Santiago. Ikaw ang taong utang ng buhay ng aking asawa. Gusto kanyang mas makilala. At ako rin. Halika. Masarap magluto si Amara. Nag-isip si Maya at tumango. Sige po, salamat. Ihinatid siya ni Santiago sa elevator. Nakipagkamay siya bilang paalam. Magpakatatag ka, Maya. Magiging maayos ang lahat. Naniniwala ako roon. Umalis si Maya sa gusali at naglakad, papunta sa sakayan ng bus. Dumidilim na. Ang syudad ay nagsisindi na ng mga ilaw. Sa isang lugar doon, sa kanyang opisina, si Dr. Lucio de Guzman ay nakaupo, tiwala sa kanyang kawalan ng parusa. At umuwi si Maya, na may mabigat, ngunit determinadong puso. Sa unahan ay mga nakakatakot na araw, ngunit handa siya para sa kanyang sarili. Para kay nanay at kay Zenny. Para sa lahat ng mga babaeng inagrabyado ni de Guzman at aagrabyaduhin pa. Kinabukasan, nagising si Maya na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Buong gabi, nagkaroon siya ng mga bangungot. Si de Guzman, ang kanyang malamig na tingin, ang kanyang mga banta, nagising siya na may malamig na pawis ng ilang beses. Ngunit bumalik sa pagtulog para lamang makita ang parehong panaginip. Nang tumunog ang alarm, nararamdaman niyang wasak siya. Ngunit hindi nawala ang determinasyon. Sa kabaligtaran, ang takot ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang intensyon na tapusin ang laban. Pinakain niya ang kanyang pamilya para sa almusal. Inihanda si Zenny para sa eskwela, ibinigay ang gamot ni nanay, at nagpunta sa address na ibinigay ni Detective Basa. Ang gusali ng presinto ng pulisya ay kulay abo. Hindi kapansin-pansin sa isang lumang bahagi ng lungsod. Dumaan si Maya sa seguridad. Ipinakita ang kanyang ID sa opisyal at umakyat sa ikatlong palapag. Sinalubong siya ni Basa sa pasilyo. Dinala siya sa isang maliit na conference room. Doon ay nakaupo ang tatlong lalaking nakasibilyan, mga operatiba mula sa kanyang unit. Maya, kilalanin mo ang team, sabi ni Basa. Sina Marcos, Tyrell, at Chris ito. Sila ang magtitiyak ng iyong seguridad sa panahon ng pagpupulong kay de Guzman. Mga bihasang tao. Matagal na kaming magkakasama. Tumango ang mga lalaki. Bumati. Lahat sila ay nasa mga 35 hanggang 40 taong gulang. May mga seryosong, propesyonal na mukha. Maupo ka, itinuro ni Basa
ang isang upuan. Simulan na natin ang briefing. Marami tayong trabaho. Ang sumunod na 3 oras ay parang paghahanda para sa isang dula. Ipinaliwanag ni Basa kung paano pananatilihin ang pag-uusap kay De Guzman. Anong mga parirala ang gagamitin? Paano tutugon sa kanyang mga salita? Isinulat nila ang mga posibleng sitwasyon sa dialogo. Nag-ensayo ng mga sagot. Ang pinakamahalaga ay akayin siya sa katapatan, sabi ni Basa. Naglalakad sa silid. Hayaan siyang sabihin mismo kung ano ang ginawa niya, kung paano kanya tinanggal, kung paano niya sinira ang iyong reputasyon tungkol sa kanyang mga kondisyon. Kung mas marami siyang sasabihin, mas mabuti para sa kaso. At kung maghinala siya ng patibong? Tanong ni Maya. Hindi siya maghihinala. Kumpiyansang sagot ni Marcos. Mayayabang ang mga taong ito. Iisipin niyang nasira ka na napilitan kang sumuko dahil sa desperasyon. Para sa kanya, ito ay isang tagumpay. At ang mga nananalo ay hindi nag-iisip ng panganib. Pagkatapos, ay inilabas ni Basa ang isang maliit na device. Isang recorder na kasing laki ng barya. Ipinakita niya kung paano ito i-on, kung saan ito ikakabit. Ito ay sertipikadong kagamitan, paliwanag niya. Ang recording ay magsisilbing ebidensya sa korte. Mahusay ang kalidad ng tunog. Sakop ang 50 talampakan. Ikakabit natin ito sa ilalim ng iyong damit. Walang makakapansin. Inensayo nila ang mga teknikal na detalye. Sinuri ang komunikasyon. Nagsuot si Maya ng isang miniature earpiece. Itinago ito sa kanyang nakalugay na buhok. Sa pamamagitan nito, maaaring magbigay si Basa ng mga tagubilin sa panahon ng pag-uusap kung may mangyaring hindi inaasahan. Ngayon, ang pinakamahalaga, umupo si Basa sa harap ni Maya. Tinitingnan siya sa mga mata. Ang tawag. Tatawagan mo si De Guzman ngayong 6:00 ng gabi. Sa oras na iyon, karaniwang tapos na siya sa kanyang mga rounds. Nasa opisina siya, mag-isa. Magsalita ka ng mahinahon, medyo pagod, na may mga nota ng desperasyon. Huwag kang humingi ng awa. Ngunit ipahiwatig na nasa isang sitwasyong walang pag-asa ka. Sabihin mong handa kang pag-usapan ang kanyang alok. Tumango si Maya, itinatala ang mga pangunahing punto. At kung tumanggi siyang makipagkita, hindi siya tatanggi, ngumiti si Tyrell. Kailangan ng mga taong tulad niya ng pagpapatibay sa sarili, gugustuhin niyang makita kang lumuluhod sa kanya. Iyon ang kanyang estilo. Ang araw ay dumaan ng masakit. Umuwi si Maya. Sinubukan niyang kumilos ng normal, ngunit napansin pa rin ni nanay na may mali. Anak, tensyonado ka, sabi niya sa hapunan. May nangyari ba? Wala po, Nay. Hinaplos ni Maya ang kanyang kamay. Marami lang pong iniisip sa trabaho. Ayos lang po ang lahat, huwag po kayong mag-alala. 5:00 ng hapon, lumabas siya sa kalye. Pumunta sa isang tahimik na parke malapit sa bahay. Kinuha ang kanyang telepono. Tiningnan ang numero ni De Guzman na isinulat niya 3 buwan. Na ang nakalipas noong nagtatrabaho pa siya sa ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinawagan niya si Basa. Handa na po ako, sabi niya. Mahusay, sagot niya. Nasa linya kami. Naka-activate na ang recording. Sige na. Huminga ng malalim si Maya. Ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo. Nag-iipon ng lakas ng loob. Pagkatapos ay i-dial niya ang numero ni De Guzman. Mahabang mga ring. 3, 4, 5. Akala ni Maya ay hindi siya sasagot. Ngunit sa ika-7 ring, narinig niya ang pamilyar na boses. Magsalita ka? Ang boses ay walang pakialam, medyo inis. Hindi niya alam kung sino ang tumatawag. Ang numero ni Maya ay hindi nakasave sa kanyang mga kontak. Dr. De Guzman. Pinilit ni Maya na gawing mababa at hindi sigurado ang kanyang boses. Si Maya Vance po ito. Isang paghinto. Maririnig niyang humihinga siya sa telepono. Pagkatapos ay tumawa siya. Vance. Wow. Hindi ko inaasahang marinig mula sa iyo. Anong nangyari? Nagpa siya kang humingi ng tawad sa iyong kabastusan? Kinuyom ni Maya ang kanyang kamao.
pinipigilan ng galit. Kahit ngayon, sinusubukan pa rin niya siyang hiyain. Dr. De Guzman, gusto ko po sanang makipag-usap sa inyo. Dahan-dahan siyang nagsalita, gumagawa ng mga paghinto na parang nahihirapan siyang pumili ng mga salita. Tungkol po sa alok na ginawa ninyo sa akin noon bago ako matanggal. Isang bagong paghinto, ngunit ngayon may interes na dito. Aba, sabi niya. Kaya nagpa siya kang maging mabait na babae. Anong nagbago? Hindi po ako makahanap ng trabaho. Hinayaan ni Maya na manginig ang kanyang boses. 3 buwan na po, walang tumatanggap sa akin. Saan man, sinasabi nila na sa aking record, sarado na para sa akin ang landas sa medisina. At kailangan ko po ng pera. Kailangan ni nanay ng paggamot. Maliit pa po ang kapatid ko. Nagtatrabaho po ako bilang waitress pero hindi sapat. Ayan na nga ba? Sa boses ni De Guzman, mayroong nasisiyahang panunuya at binalaan kita. Sinabi kong wala kang pupuntahan kung wala ako. Ngunit noon, masyado kang mayabang, tama? Nanahimik si Maya, hinahayaan siyang magsalita, hinahayaang ilantad ang kanyang sarili. At ngayon, At nagpatuloy siya. Nawala na ang yabang? Nagpa siya kang mas mabuting tanggapin ang aking mga kondisyon. Kaysa magutom, handa po akong makipag-usap, mahinang sabi ni Maya. Kung tutulungan ninyo akong makabalik sa medisina, ayusin ang performance review, tulungan makakuha ng trabaho. Hindi po ako humihingi ng marami. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataong magtrabaho. Tumawa si De Guzman. Isang maikli. Matagumpay na tawa ng isang nagwagi. Aba, syempre, matutulungan kita. Walang problema iyan. Isang salita ko lang. At matatanggap ka sa anumang ospital sa lungsod. Maaari pa kitang ibalik sa ating ospital. Kung gusto mo. Lahat ay nasa aking mga kamay. At ano po ang gusto ninyong kapalit? Mahinang tanong ni Maya. Ngumisi si De Guzman sa telepono. Matalino kang babae. Naiintindihan mo mismo kung ano ang gusto ko. Nag-alok ako sa iyo 3 buwan na ang nakalipas. Tumanggi ka, bastos na tumanggi. Teka nga, anong nagbago mula noon? Naintindihan ko pong wala akong pagpipilian. Binigkas ni Maya ang mga salitang inensayo niya. Na kung wala ang tulong ninyo, hindi ko po kakayanin. Tama, naintindihan mo? Tango ni De Guzman. Ayan. Nagsayang ka ng 3 buwan ng buhay. Sana tinanggap mo agad. Sana nagtatrabaho ka, kumikita, at iba pa. Waitress. Tumawa siya ng may paghamak. Nakita kita sa restaurant ng Perlas Hotel, sa handaan na iyon. Nagdadala ng mga tray. Nakakatawa, tama? Isang edukadong nurse na nagdadala ng mga tray. Nagngalit ang mga ngipin ni Maya. Pinipigilan ang galit. Nasisiyahan siya sa kanyang kahihiyan. So, tutulungan mo ba ako? Tanong niya. Siyempre, tutulungan kita. Sumandal si De Guzman sa kanyang upuan. Bagaman hindi niya ito nakikita. Ngunit una, pag-usapan natin ang mga kondisyon. Hindi ako nagpapatakbo ng charity, naiintindihan mo? Naiintindihan ko po. Pinilit ni Maya na tumingin ng diretso. Kaya, nagsalita siya na parang negosyante. Na para bang isang kontrata ang pinag-uusapan. Aayusin ko ang review. Gagawin kong positibo. Tatawagan ko ang medical director ng City Hospital No. 3. May bakante doon para sa isang nurse sa therapy department. Kukunin kita para sa trabahong iyon. Hindi masama ang sahod. Komportable ang schedule. Magsisimula ka sa trabaho sa 1 linggo. At kapalit, tumango si Maya. Kumakabog ang kanyang puso. Kapalit nito, ikaw ay, sabihin na nating, magiging mapagpasalamat. Ngumiti siya. Magkikita tayo 1 beses sa 1 linggo. Mayroon akong apartment sa labas ng lungsod. Tahimik, walang nakakaalam. Pumunta ka kapag sinabi ko. At walang kalokohan, walang pagtanggi. Naintindihan mo? Tumango si Maya. Nararamdaman ang paninikip ng kanyang kalooban sa pagkasuklam. Ngunit sinabi niyang, opo. At kung
Kung mamaya ay hindi ko tatanggapin, tumawa si De Guzman. Kung gayon, babalik ang lahat sa dati. Sisirain ko ulit ang reputasyon mo. Mas masahol pa ngayon. Sasabihin ko sa lahat na ikaw mismo ang lumapit sa akin. At pagkatapos ay sinubukan mo akong i-blackmail. Sino ang paniniwalaan nila? Ako, isang medical director na may 20 taong karanasan. O ikaw, isang nurse na tinanggal dahil sa misconduct? Naging matigas ang kanyang boses. Kaya mag-isip ka. O tatanggapin mo at magtatrabaho, o mananatili kang walang-wala. Nasa iyo ang pagpili. Tahimik si Maya. Iniisip siya. Narito, ang tunay na doktor. Lucio De Guzman. Walang maskara, walang pagkukunwari. Isang mandaragit na tiwala sa kanyang kawalan ng parusa. At alam mo, nagpatuloy siya. Nasisiyahan sa kung paano umuunlad ang pag-uusap. Hindi ikaw ang una. Bago ka, meron ng iba. Si Imara, halimbawa, naaalala mo siya? Mayabang din noong una, pagkatapos ay tinanggap din. 6 na buwan, maayos ang lahat, hanggang sa nagsawa ako at tinanggal ko siya. At ngayon, isang bagong babae ang nagtatrabaho sa reception. Si Tia. Mabait. Masunurin. Nakinig si Maya. At bawat salita niya ay nire-record. Bawat pag-amin, bawat banta, hinuhukay niya ang sarili niyang libingan nang hindi man lang ito namamalayan. Kaya magpasya ka na agad. Tiningnan ni De Guzman ang kanyang relo. Kaunti na lang ang oras ko. Oo o hindi. Kailangan ko po kayong makita, sabi ni Maya, para pag-usapan ang mga detalye. Hindi ko po ito kayang gawin sa telepono. Matalino, sang-ayon ni De Guzman. Sige, magkita tayo sa loob ng 1 oras. Sa kape, ilang-ilang, sa 5th Street. Tahimik doon. Huwag kang mahuli. Pupunta po ako, sabi ni Maya, at ibinaba ang telepono. Nagbuga siya ng hininga. Nararamdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Narinig ang boses ni Basa sa kanyang earpiece. Magaling, Maya. Nakuha natin ang pag-amin sa banta at pangingikil. Ngunit mahalaga ang pagpupulong. Kailangan niyang kumpirmahin ng personal ang sexual quid pro quo. Papunta na kami sa lokasyon. Sina Marcus at Chris ay nasa loob. Kami ni Tyrell ay nasa van sa labas. Kaya mo yan. 1 oras ang lumipas. Pumasok si Maya sa kape ilang-ilang. Ito ay isang madilim na lugar na may matataas na upuan. Agad niyang nakita si De Guzman. Nakaupo siya sa pinakasulok. Humihigop ng kape. Mukha siyang kampante. Relax. Lumapit si Maya sa mesa. Tiningnan siya ni De Guzman mula ulo hanggang paa, nakangiti. Maupo ka. Itinuro niya ang sofa sa tapat. Mukha kang kinakabahan. Relax ka lang. Magka-partner na tayo ngayon. Umupo si Maya. Ang recorder ay nakadikit sa kanyang dibdib sa ilalim ng kanyang blusa. Mainit ang wire sa kanyang balat. Dala mo ba ang mga dokumento? Tanong niya. Mainipin. Tumawa si De Guzman. Sinabi ko na. Una, ang kasunduan. Pagkatapos ang mga aksyon. Pero huwag kang mag-alala. Tinutupad ko ang aking salita. Inabot niya ang kanyang kamay sa mesa at sinubukang hawakan ang kamay niya. Instinktibong umatras si Maya. Huwag kang mahiya. Bumulong ang kanyang boses. Kung gusto mo ng trabaho, kailangan mong maging mabait sa akin. Tandaan, 1 beses sa 1 linggo. Simula ngayong gabi. Ngayong gabi? Tanong ni Maya. Sapat na malakas para sa mikropono. Oo. Pagkatapos nating dito, pupunta tayo sa lugar ko. Ipapakita mo sa akin kung gaano ka mapagpasalamat. At bukas ng umaga, tatawagan ko ang City Hospital 3. Deal? At kung sasabihin kong hindi ako sasama sa apartment mo, kung gayon, wala nang deal. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho sa healthcare sa estado na ito. Banta ba iyan? Isang pangako iyan, baby girl. Iyon na iyon, ang kumpirmasyon. Tinatanggap ko, sabi ni Maya. Ngunit tumingin siya lampas sa kanya, patungo sa pasukan. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng cafe. Pumasok si Basa.
at 2 operatiba. Matigas, determinadong mga mukha. Lumingon si De Guzman. Nakita sila at namutla. Ano? Anong nangyayari dito? Utal niya. Tumayo siya. Lumapit si Basa sa mesa. Inilabas ang kanyang badge. Dr. Lucio De Guzman. Binigkas niya sa isang opisyal na tono. Ikaw ay inaaresto sa ilalim ng hinala ng paggawa ng mga felony. Pangingikil, sexual coercion, at opisyal na misconduct. May karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring at gagamitin laban sa iyo. Nakatayo si De Guzman. Nakabuka ang bibig. Hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa maputla patungo sa pula. Pagkatapos ay batik-batik. Tumingin siya kay Maya at pagkabigla ang nabasa sa kanyang mga mata. Pinagkanulo mo ako. Bulong niya. Tumayo si Maya. Itinutuwid ang kanyang likod. Tiningnan niya siya ng mahinahon. Walang galit, walang pagtatagumpay. Tiningnan lamang niya siya. Hindi, mahina niyang sabi. Ikaw ang nagkanulo sa sarili mo. 3 buwan na ang nakalipas. At ngayon, at sa lahat ng mga taon na ito, nang hinamak mo ang mga babae, iniisip na lahat ay papayagan sa iyo. Lumapit sina Marcos at Chris kay De Guzman. Pinaikot siya, pinusasan. Hindi siya nanlaban. Nasa estado pa rin ang pagkabigla. Pagkakamali ito. Bigla siyang sumigaw. Wala akong ginawa! Siya ang lumapit. Siya ang nag-alok. Entrapment ito. Mayroon kaming audio recording ng inyong pag-uusap. Mahinahong sagot ni Basa. At isang recording ng pag-uusap sa telepono kung saan ikaw mismo ang kumumpirma na nag-alok ka sa kanya, na sinira mo ang kanyang reputasyon, na maaari mong ayusin ang lahat para sa isang tiyak na kabayaran. Lahat ay na-record, lahat ay idadagdag sa kaso. Inilabas nila si De Guzman sa cafe. Nakatayo si Maya, nakahawak sa likod ng upuan. Nararamdaman ang panghihina ng kanyang mga binti. Lumapit si Basa sa kanya. Inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Nagawa mo? Sabi niya nang may paggalang. Mahusay na trabaho. Ngayon, nasa kamay na ng investigasyon at ng korte ang lahat. Ano na pong mangyayari ngayon? Tanong ni Maya. Ngayon, dadalhin nila siya sa presinto, ipoproseso ang pag-aresto, bukas, mga interogasyon, forensic sa mga recording. Kukunin natin ang mga testimonya mula sa ibang mga biktima, sina Imara King, Shanice. Susuriin natin ang mga dokumento sa ospital. Medyo matatagalan ito, pero hindi nahihinto ang kaso ngayon. Tumango si Maya. Naramdaman niya ang kahungkagan. Ngunit pati na rin ang ginhawa. Tapos na ang trabaho. Ang sumunod na 2 buwan ay lumipas na parang isang araw. Ang investigasyon ay mabilis at masinsinan. Patuloy na ipinaalam ni Detective Basa kay Maya ang mga pangyayari. Regular na tumatawag at nagsasabi tungkol sa progreso. Ang unang tagumpay ay ang testimonya ni Imara King. Ang babae ay pumunta sa pulisya isang araw pagkatapos ng pag-aresto kay De Guzman. Nang marinig ang nangyari sa balita, ikinuwento niya ang kanyang istorya, katulad ng kay Maya. Panliligalig, panggigipit, mga banta ng pagtanggal sa trabaho. Nang tumanggi siya, tinanggal siya sa isang gawa-gawang dahilan. Sinira ang kanyang record. Umiyak si Imara sa interogasyon. Sinasabing natatakot siyang pumunta sa pulisya. Akala niya'y hindi siya paniniwalaan. Pagkatapos ay dumating si Shanice. Nagtatrabaho pa rin siya sa ospital at nagpatotoo kung paano niya nakita si De Guzman na nanliligalig kay Maya. Kinumpirma niya na tinatawag niya ang mga nurse sa opisina sa ilalim ng iba't ibang dahilan na maraming mga babae ang natatakot na mapag-isa kasama siya. Lumitaw ang isa pang saksi. Si Tia mula sa reception na binanggit ni De Guzman sa pag-uusap. Inamin ng dalaga na tiniis niya ang kanyang panliligalig sa loob ng 6 na buwan. Natatakot na mawalan ng trabaho. Ngayon, nang siya ay naaresto, nag-ipon siya ng lakas ng loob para sabihin ang totoo. Bawat bagong saksi ay nagpatibay sa kaso. Ang tanggapan ng piskal ay nagsagawa.
ng isang beripikasyon sa dokumentasyon ng ospital at natuklasan ang maraming paglabag, pamemeke ng mga record, peking mga ulat sa inspeksyon, mga manyobrang pinansyal. Hindi lamang nanligalig si De Guzman ng mga babae, kundi nagnakaw din mula sa budget ng ospital. Lumaki ang kaso na parang isang snowball, isang buwan pagkatapos ng pag-aresto. Tinukoy ng korte ang piyansa para kay De Guzman, mananatili sa kulungan. Sinubukan ng kanyang mga abogado na makakuha ng house arrest. Ngunit iginiit ng piskal ang paghihiwalay, binanggit ang panganib ng panggigipit sa mga saksi. Nagbigay ng testimonya si Maya ng ilang beses sa harap ng investigador. Sa tuwing mahirap alalahanin, sabihin, muling maranasan, ngunit nanatili siyang matatag. At sina Santiago at Amara ay naging tunay na kaibigan para kay Maya. Pagkatapos ng gabing iyon sa cafe, nang arestuhin nila si De Guzman, nagpunta pa rin si Maya sa kanilang bahay para sa hapunan. Malugod siyang tinanggap ni Amara, niyakap, pinasalamatan sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa lahat, tungkol sa buhay, mga paghihirap, mga pangarap. Si Amara ay naging ganap na naiiba sa kung paano siya lumitaw sa handaan na iyon. Isang simpleng, bukas, mabait na babae. Sinabi niya kay Maya na matagal na siyang kasangkot sa kawanggawa, tumutulong sa mga ampunan at mga shelter. Nag-alok siya ng tulong kay Maya. Ngunit hindi sa pera na parang limos, kundi sa trabaho. Mayroon kaming isang charitable foundation, sabi ni Amara. Nag-oorganisa kami ng mga libreng medikal na eksaminasyon para sa mga bata mula sa mga pamilyang may mababang kita. Kailangan namin ng mga nurse, mga doktor. Maaari ka bang tumulong habang nagpapatuloy ang investigasyon, habang hindi ka pa opisyal na nakakabalik sa ospital? Ito ay pagboboluntaryo, ngunit binabayaran namin ang mga gastos. Tinanggap ni Maya at sa unang pagkakataon sa 3 buwan, muli siyang nagsuot ng puting uniforme. Muli niyang ginawa ang kanyang minamahal. Tumulong sa mga bata, nagpagaling, nag-alaga. Bawat araw ay nagdala ng kasiyahan at kahulugan. Tinulungan ni Santiago ang paggamot ni nanay. Binayaran niya ang mamahaling mga gamot. Nag-organisa ng isang konsultasyon sa mga pinakamahusay na espesyalista. Nagsimulang bumuti ang pakiramdam ni nanay. Bumalik ang lakas. Bumuti ang kulay ng kanyang mukha. Umiyak si Maya sa kaligayahan ng sinanay. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ay bumangon mula sa sopa at naglakad sa apartment ng mag-isa. Binilhan nila si Zenny ng bagong uniforme sa eskwela, mga libro, lahat ng kailangan. Namulaklak ang bata. Naging mas may tiwala sa sarili. Nagpatuloy siyang mangarap na maging isang doktor. At ngayon, alam ni Maya na magkakaroon ng pagkakataon ang kanyang maliit na kapatid. At nagbago rin si Santiago. Nakita ito ni Maya sa tuwing nagkikita sila. Naging mas malambot siya, mas matulungin sa mga tao. Tumigil siya sa pagsigaw sa mga nasasakupan. Nagsimulang makinig. Isang beses, nagtapat siya kay Maya. Alam mo, ang gabing iyon sa hotel ay maraming nagbago sa akin. Naintindihan kong ako ay isang kakilakilabot na tao. Mayabang, malupit, akala ko. Ang pera at kapangyarihan ay nagbibigay sa akin ng karapatang husgahan ang mga tao. At sa katotohanan, ako ay isang duwag lamang na tinatakpan ang mga takot ng galit. Nagbago ka, sabi ni Maya. Iyon ang pinakamahalaga. Salamat sa iyo. Sagot niya. Ipinakita mo kung ano ang tunay na lakas. Hindi sa pera, hindi sa kapangyarihan, kundi sa pananatiling tao, kahit na pinapahiya ka. Ang paglilitis laban kay Dr. Lucio De Guzman ay nagsimula noong unang bahagi ng Taglagas. Ang proseso ay bukas sa publiko. Sa courtroom, maraming tao. Mga mamamahayag, mga manggagawang medikal, mga simpleng taong nakikiramay. Nakaupo si Maya sa silid sa tabi ng iba pang mga biktima. Hawak ni Imara ang kanyang kamay.
pareho silang kinakabahan. Nakaupo si De Guzman sa upuan ng akusado, tumanda, wasak, walang natirang bakas ng kanyang dating tiwala sa sarili. Sinubukan ng mga abogado na bumuo ng isang depensa, ngunit ang ebidensya ay hindi matututulan. Mga audio recording, mga testimonya ng saksi, mga kumpirmasyon sa dokumento, lahat ay gumana laban sa kanya. Binasa ng piskal ang sakdal at bawat punto ay parang isang sentensya. Pang-aabuso sa kapangyarihan, sexual coercion, paninirang puri, pamemeke ng mga opisyal na dokumento, paglustay ng pondo ng badyet. Sinubukang magdahilan ni De Guzman. Sinabing siya ay pinagplanuhan, na lahat ay may pahintulot. Ngunit pinigilan siya ng hukom. Itinuturo ang mga recording kung saan siya mismo ang umamin sa mga krimen. Lumabas ang mga saksi, isa-isa. Ikinuwento ni Imara ang kanyang istorya ng may luha. Kinumpirma ni Shanice ang mga katotohanan ng panliligalig. Nagsalita si Tia tungkol sa kung paano siya natakot tumanggi dahil sa takot sa paghihiganti. Nagpatotoo rin si Maya. Nagsalita siya ng mahinahon, direkta sa punto, walang labis na emosyon. Ikinuwento niya ang mga katotohanan. Kung paano niya siya pinilit, kung paano niya siya pinagbantaan, kung paano niya sinira ang kanyang karera. Ang hukom ay nakinig ng mabuti. Paminsan-minsan ay nagtatanong ng mga paglilinaw. Nang matapos siya, may katahimikan sa silid. Pagkatapos, may nagsimulang pumalakpak. Tinawag ng hukom ang kaayusan, ngunit halata na ang silid ay nasa panig ng mga biktima. Ang proseso ay tumagal ng 3 araw. Sa ikatlong araw, nagretiro ang hukom para magdelibera. 2 oras ang lumipas, bumalik siya na may hatol. Idineklara ng korte si Lucio De Guzman na nagkasala sa paggawa ng mga krimen sa ilalim ng mga artikulo ng pang-aabuso sa kapangyarihan, sexual coercion, paninirang puri, at pangingikil. Tinutukoy nito ang isang parusa sa anyo ng pagkabilanggo sa loob ng 3 taon na isisilbi sa isang medium security state prison. Inaalis nito ang kanyang karapatang humawak ng mga posisyon sa mga institusyong medikal. Sa loob ng 3 taon pagkatapos pagsilbihan ang sentensya, hinihiling nito ang kabayaran para sa pinsalang moral pabor sa mga biktima. Nakinig si Maya at naramdaman ang paninikip sa loob niya. 3 taon. Tila maikli. Ngunit ito ay katarungan. Ito ay pagkilala sa kanyang kasalanan. Ito ang katapusan ng kanyang kapangyarihan sa kanila. Ibinaba ni De Guzman ang kanyang ulo. May sinusulat ang kanyang mga abogado. Ngunit malinaw na kaunti lang ang mababago ng isang apela. Masyadong napakalaki ang ebidensya. Nang matapos ang hukom, nagkagulo ang silid. Ang mga biktima ay nagyakapan, umiyak sa ginhawa, sa kagalakan na sa wakas ay nagtagumpay ang katarungan. Umalis si Maya sa courtroom at napalibutan sina Santiago, Amara, Basa. Nagyakapan, bumabati. Nagawa mo, sabi ni Amara. Niyakap siya. Nagawa mo, nating lahat, sagot ni Maya. Tinitingnan sina Imara, Shanice, Tia. Lahat tayo. Kinawayan siya ni Basa. Ngayon, malaya ka na, sabi niya. Maari na kayong lahat na mabuhay ng pasulong ng hindi lumilingon. At 1 linggo ang lumipas. Inanyayahan si Maya sa isang interview sa City Hospital No. 3. Ang parehong ospital na ipinangako ni De Guzman na kukunin siya. Ngayon, ang medical director ng ospital. Nang malaman ang tungkol sa kaso, tinawagan mismo si Maya at inanyayahan siyang magtrabaho. Kailangan namin ng mga nurse na tulad mo, sabi niya sa interview. Matapang, matatag, propesyonal, pinatunayan mo na hindi ka masisira sa ilalim ng panggigipit. Napakahalaga niyan. Tinanggap ni Maya ang alok, pumirma sa kontrata sa trabaho. Nakatanggap ng puting uniforme na may bordadong logo ng ospital. Pumasok si Maya sa departamento at sinalubong siya ng mga kasamahan na may palakpakan. Alam nila ang kanyang kwento. Iginagalang ang kanyang katapangan. Welcome home,
sabi ng head nurse. Niyakap siya at naintindihan ni Maya. Talagang nakauwi na siya kung saan ang kanyang lugar, kung saan siya kailangan. Nang gabing iyon, umuwi siya kung saan naghihintay sina nanay at Zenny. Nakaupo si nanay sa sopa. Hindi na nakahiga. Mas mabuti na ang kanyang pakiramdam. Si Zenny ay gumagawa ng takdang aralin. Ate Maya! Sumugod ang bata sa kanya. Kumusta? Kumusta ang unang araw? Napakaganda. Binuhat siya ni Maya sa kanyang mga braso, bagaman medyo mabigat na siya. Talagang napakaganda. Nurse na ulit ako. Hooray! Sigaw ni Zenny. Sabi ko sa'yo, magiging maayos ang lahat para sa'yo. Lumapit si nanay. Niyakap ang kanyang anak. Ipinagmamalaki kita. Bulong niya. Matatag ka, hindi ka sumuko. Niyakap sila ni Maya. Naramdaman ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Ilang buwan pa ang lumipas. Naging normal ang buhay. Nagtatrabaho si Maya. Kumikita ng disenteng pera. Tinutulungang gumaling si nanay. Nag-aaral si Zenny. Nangangarap ng hinaharap. Nanatiling kaibigan sina Santiago at Amara. Madalas siyang inaanyayahan sa bahay. Tinutulungan ng payo. Inalok pa ni Santiago kay Maya ang posisyon ng medical coordinator sa kanyang charitable foundation na may posibilidad na isabay ito sa trabaho sa ospital. Tinanggap ni Maya. Ngayon, hindi lamang siya nagpapagaling ng mga pasyente, kundi tumutulong din sa pag-organisa ng mga programang medikal para sa mga nangangailangan. Nakahanap din ng trabaho si Imara King sa isang pribadong klinika, kung saan siya ay pinahahalagahan at iginagalang. Nagpatuloy si Shanice sa pagtatrabaho sa ospital ng lungsod, ngunit ngayon ay walang takot. Nag-resign si Tia mula sa reception at pumasok sa nursing school. Nagpa siya siyang maging nurse din. At si De Guzman ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa bilangguan ng estado. Inalisan siya ng lahat ng parangal, inalis sa komunidad ng medisina. Nag-file ng diborsyo ang kanyang asawa, ang kanyang reputasyon ay nawasak ng hindi na maibabalik. Nagtagumpay ang katarungan. Dumaan siya sa kahihiyan, sakit, takot. Ngunit hindi siya nasira. Lumabang siya at nanalo, hindi sa paghihiganti, kundi sa katarungan. Hindi sa lakas, kundi sa dignidad. Nagpatuloy ang buhay. At ngayon, sigurado na si Maya sa bukas. Nagustuhan mo ba ang kwento at mula sa ang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang super thanks para makapagpatuloy akong magdala ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang iyong mga komento sa kwento. Sa iyong screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay ng may pagmamahal at paggalang.